Hindi kasi iniisip nila ano daw ang solusyon. Eh, marami kasing Pilipino ang iniisip oo, iniisip nila yung parang wala ng solusyon na kailangan talaga taas yung langis, taas yung diesel. Eh, meron naman talagang solusyon. Galing ha? Ang solusyon, eh, kausapin ng gobyerno natin itong supplier natin. Sino ba yung mga supplier natin? Eh di, siyempre yung kapitbahay nating China. Sila ang ating source sa diesel at LPG. Sabihin na natin, huwag mo nang bumili ng ibang mga produkto. Yung diesel at saka LPG, eh yun ang bilhin natin. Kasi hindi kayang ng gobyerno i-sustain yung pagbibigay ng 5,000. At saka gaano lang itatagal ng 5,000. Sandali lang yan mga kaibigan. Hindi yan magtatagal. Parang 3, 4 na araw, ubos yan 5,000 na yan. Eh saan kukuha uli itong ating mga kaibigang driver? Ang importante ngayon mga kaibigan, itong ating kapitbahay, dahil yung iba ayaw tawaging kaibigan eh. Ang gusto nila, kaibigan, Amerikano lang eh. Eh ngayon mga kaibigan, masusubok natin ang ating kaibigang Amerika. Eh ang problema, hindi rin makakapag-commit yan dahil ang laki nga ng problema nila sa ginawa nilang to. Eh napakalaki ng isipin ni Donald Trump. Iisipin pa ba niya yung problema natin sa supply ng diesel at saka ng LPG? Tayo ngayon bilang kapitbahay ng China at total tayo naman ay regular na customer ng China at tayo ay kumukuha sa kanila ng regular na diesel at LPG. Eh lunukin nyo na yung inyong mga pride mga kaibigan at kausapin ninyo yung inyong mga counterpart dyan sa China dahil sila lang ang binibigyan ng access para pumasok, lumabas dyan sa Strait of Hormuz. Eh sabihin nyo, pwede ba kami makabili kahit diesel at LPG lang para lamang panggamit sa aming mga for public consumption. Kahit dun sa mga ginagamit nating pangbiyahe at panggamit dun sa mga negosyo para hindi direkta maapektuhan yung ating ekonomiya. Pabigat kayo! Pabigat! Kami sir eh. Nasa inyo yan mga kaibigan. Kasi wala tayong na ibang nakikitang solusyon bukod sa kausapin ang mismong source, ang China. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Di ba mga kaibigan? Simple lang eh. Kung mahusay ang ating pakikipagrelasyon sa lahat ng bansa, itong mga ganitong panahon, hindi mahirap makipag-usap. Sa mga kaibigan ko, mga kaibigan, keep safe. Salamat po.